Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tensyon na tensyon ang lahat dahil sa hindi pa dumating itong si Lynette. Dito na nga ay pinag-isipan pa ni Lynette kung ano ang kanyang gagawin na talagang sinabi sa kanya ni Dr. RJ Tanyag na aantayin siya sa isang parking lot sa flower shop. Doon sila na trap. Dito na nga ay talagang inantay ni Dr. RJ Tanyag itong si Lynette pero hindi ito dumating. May dumating nga lang pero isang sulat na inutusan ni Lynette ang isang staff para ibigay kay Dr. RJ Tanyag. Dito na pinaalaman ni Dr. RJ Tanyag na mahal pa rin siya ni Lynette pero hindi siya pinili dahil ayaw ni Lynette sa kanya na masira ang pagtitiwala ni Dr. Canetes at talagang ayaw niya itong masaktan. Dito na nga ay talagang ikinagulat ng lahat ang pagdating ni Lynette na kung saan talagang haka-haka dito na tinakasan na naman itong si Dr. Carlos Benetes dahil pang ilang tong napahiya na kung saan talagang hindi na talaga papayag si Dr. Carlos Benetes na ipapahiya na naman siya ni Lynette sa oras ng kanyang kasal. Pero ito ay kinatutuwa ng lahat dahil natuloy nga ang kanilang kasal at ito ay masayang masaya sila. Dito na nga pumunta si Dr. RJ Tanyag sa simbahan kung saan nakita ito ng kanyang kapatid. Agad-agad naman itong pinuntahan ni Annalyn at saka ni Giselle kung saan pinigilan nila ito baka ano na naman ang gagawin ni Dr. RJ Tanyag. Pero ito ay nag-congratulate lang kay Lynette at saka kay Dr. Carlos Benetes na kung saan talagang napakatindi din ni Dr. Carlos Benetes dahil inimbitahan niya ito. At talagang nakita ni Dr. RJ Tanyag na talagang masaya si Lynette dito sa piling ni Dr. Carlos Benetes. Pero hindi nila alam na si Moira ay umattend din pala at dito ay may ginawang kababalaghan na kung saan pinalitan ang ibon ng dalawang kukak-kukak. Dito na nga sinabi ni Moira na talagang gagawin niya ang lahat, masira ang kasiyahan ni Lynette at hindi siya papayag na maging masaya ito hanggat buhay pa siya. Dito na nga, abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay ng pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.